Sabi dito mga kababayan ni Ramon Tulfo, eto basahin po natin. Natukoy na kung kanino ibinigay ni BP Sara ang 125 million confidential and intelligence funds na naubos ng ilang araw lamang. Ani ni Gina Acosta, disbursing officer ng Office of the Vice President, tinanggap ni Colonel Raymond Dante La Chica ang malaking halaga matapos ma-encash sa bangko. Si La Chica ay dating pinuno ng Vice Presidential Security Group, BPSG, na may tauhan na kulang-kulang na nasa 500 na military and police personnel. Si Sara lang ang tanging Vice President na may ganyan karaming bodyguards. Kahit na noong Vice President pa, si Jejo Marbinay, na isang Marine Reservist, ay di umabot ng 50 ang kanyang security. Bakit ipinagkatiwala ni Sara kay La Chica ang ganoong kalaking halaga? The answer is simple. Sara was trying to buy the loyalty of complement of BPSG. Baka may balak siya noon na magsagawa ng kudita mga kababayan laban po sa gobyerno. Kaya siguro pinaulanan ng napakaraming pera mga kababayan itong si La Chica at yung kanyang nasasakupan na 500 na military allegedly mga kababayan. Ano po, kasi kung titingnan nyo, sabi rin dito ni Attorney Jesus Palsis, wait lang yan. Sabi dito ni Attorney Jess mga kababayan, eto yan. Sabi daw ni Amy Marcos, ang Special Disbursing Officer SDO, ang accountable officer. Batas, ang head of agency ang accountable officer. SDO Gina Acosta, ang nag-utos sa akin ay si Sara Duterte. So ngayon, ito nga yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Kasi napaka-unfair kay Gina Acosta na ang nagpasarap dun sa 125 million pesos ay either na si Sara Duterte o si La Chica, pero si Gina Acosta yung gustong managot. Diba mga kababayan? Hindi sa pinagtatanggol ko si Gina Acosta, pero napaka-unfair naman na ang nagpasarap do sa pera ng taong bayan, yung 125 million pesos, ibinigay kay La Chica ng walang kabawas-bawas mga kababayan, tapos etong si Gina Acosta yung papapanagutin. Nasaan yung hustisya dyan? Kaya nga tama lang talaga na ikinanta ni Gina Acosta lahat ng nalalaman niya patungkol sa ginawang kabalbalan nito pong sina Sara Duterte at nitong sina La Chica mga kababayan sa pera ng mamamayang Pilipino. Tsaka take note mga kababayan ito partida. Si Gina Acosta pa lang yung tumitistigo pero laglag na agad etong si Sara Duterte. Paano pa kaya kapag ka nagsalita at naimbitahan ng Senate Impeachment Court ito pong si Ramil Madriaga? Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, mukhang kinakabahan itong si Sara Duterte dito po kay Ramil Madriaga. Dahil ito, nakakita tayo ng balita 4 hours ago, sabi po dito, naghain ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig Prosecutor's Office. Ilang buwan na ang nakakalipas nang inihain ng bise ang unang perjury case laban kay Madriaga na nagpakilalang umano'y dating aide o dati niyang aide at bagman. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nakapagsampa na si Sara Duterte dati ng perjury laban po dito kay Ramil Madriaga at ngayon, nagsampa na naman siya ng panibago. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin, guilty na agad, takot kay Ramil. Etong si Sara Duterte, ayan ayan mga kababayan, guilty na agad daw at takot kay Ramil Madriaga. Sabi pa nga dito, panic yarn kasi malapit na si Madriaga tatayo as a witness. Kasi siguro mga kababayan, baka nga may nalalaman etong si Ramil Madriaga na mas malalim pa na may backup evidence mga kababayan na makakapagdiin lalo dito kay Sara Duterte. Kaya gumagawa ng paraan etong si Sara Duterte para ngayon pa lang mapatahimik na po etong si Ramil Madriaga. Pero gaya nga ng sabi mga kababayan ni Congressman Benny Abante,
dapat maawa etong si Sara Duterte sa kanyang mga tauhan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, sa kanyang mga staff, kasi kung titingnan nyo, parang ang lumalabas nga ngayon, gusto ni Sara Duterte ilaglag yung mga dati niyang tauhan mga kababayan para hindi lang siya mapapanagot. Ano po, so ngayon, sabi po dito sa Philstar, sabi daw po ni Congressman Benny Abante, maawa ka naman sa mga staff mo. Representative Abante, may panawagan kay Sara Duterte. So ito, play po natin. Ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkaano namin dito. No? Bigat. Ako, nabigat. Hindi, matibay naman talaga yung ebidensya. Mga kababayan, matibay po talaga yung ebidensya. Tsaka kita nyo nga, kayo alam ko, napapansin nyo, yung ibang abogado ni Sara Duterte sa defense team, tila tinatamad na. Mukhang tinatamad na idepensa itong si Sara Duterte. Kasi kahit sila, alam nila, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ay sabit po talaga. Kumbaga, talagang gumagawa lang sila ng paraan para isalba pa kahit papaano ang reputasyon ni Sara Duterte para ipagtanggol itong si Sara Duterte. Pero definitely, alam nila yan na talagang sabit itong si Sara Duterte. Kaya nga nahihirapan sila na idepensa itong si Sara sa usaping ito. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Tanda ko di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Grabe, no? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki. Tama. Ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Condola Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Tama. Ngayon, kung hindi ghost yan, Kasi isipin nyo mga kababayan napakatindi yung ginawa nila kay Gina Acosta. Ito kung nanonood sa akin yung mga kapamilya o kamag-anak ni Miss Gina Acosta o kahit etong si Miss Gina Acosta, tama lang yung ginawa mo na sinabi mo kung sino yung nag-utos sa'yo. Kasi ang mangyayari talaga dito, sila nagpakasasa, nagpakasarap dun sa pera ng taong bayan pero ikaw yung mananagot. Diba? Kasi kung tutusin, hindi naman talaga empleyado ng OBP etong sila Chika. Pero siya yung kimali-mali sa trabaho ng isang SDO. Diba? Siya yung kimali-mali sa trabaho ni Miss Gina Acosta, tapos pagdating sa pananagutan, ang gusto nilang managot yung taong ginamit nila. Kasi napaka-unfair nito, paulit-ulit na ginamit si Miss Gina Acosta, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte. Ginamit bilang mukha nung SDO pero ibang tao naman yung nagpapagalaw noon. Tapos ngayon gagamitin na naman para managot sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. Tama. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo mag-explain. Tama. Kaya tawagan ko ngayon
si Vice President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito. Ah. Mag-explain ka. Paano nga pupunta mga kababayan? Takot na takot nga mag-isa. Kaya nga ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, paano mananalo yan sa 2028 kung takot magpaliwanag mga kababayan? At saka, alam naman natin na halimbawa pagdating ng 2028, alam naman natin mga kababayan na ang isa sa pinakamahalaga na parte ng isang eleksyon ay yung debate. Diba yung national debate mga kababayan? Ngayon, pag hindi pumupunta si Sara Duterte, paano mapapakinggan ng taong bayan kung ano yung plano niya at mandato niya para iabante ang bansang ito? Diba? Para ibangon ng Pilipinas o para mapaganda ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin. Ngayon pa nga lang, natakot na po siyang harapin yung pananagutan niya, paano pa kaya? Kapag ka mga kababayan naging presidente siya. Diba? Kaya nga ngayon pa lang sana yung mga kababayang Pilipino po natin, matauhan na yung ibang hanggang ngayon bulag na bulag pa rin sa mga Duterte. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo. Tapos hindi ka harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. Tama! At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. O, diba mga kababayan? At saka ito pa, tuloy pa natin. Kasi sabi pa ni Congressman Benny Abante, hinahanap na si Sara sa gitna ng malawakang pagbaha sa Luzon, mga kababayan. Ito, play po natin. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Tama! Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Diba? Mga kababayan, tapos sasabihin nila, tatak Duterte daw. Takot nga mga kababayan. Itong si Sara Duterte sa kanyang pananagutan. Alam nyo mga kababayan, ganito lang naman kasimple yan kung wala talagang kasalanan, itong si Sara Duterte, haharap siya. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, alam niya sa sarili niya, kahit nga siya hindi niya kayang lokohin yung sarili niya na magpipretend siya na wala siyang pananagutan dahil kahit nga yung sarili niya mga kababayan, alam niya na dapat siyang managot. Diba? Kumbaga kahit utuin niya ng utuin ng paulit-ulit yung sarili niya, alam pa rin ang konsensya niya na may pananagutan siya. Ang tanong, may konsensya ba yung ating Vice President? Mukha namang wala talaga mga kababayan. Ano po, kasi nga, kita nyo, ganun-ganun na lang. Pinaglaruan yung pera ng taong bayan, 125 million pesos. Hindi alam kung saan dinala. Tapos sasabihin ng mga didisit, okay lang yan. Naihibang na ba kayo? 125 million pesos yan. Tandaan nyo mga kababayan, ang korupsyon nagsisimula yan sa maliit na halaga hanggang sa palaki. Kung hahayaan natin yung ginawa ni Sara Duterte, wag na nating labanan yung korupsyon. Hayaan na lang natin na mamayagpag yung napakatinding korupsyon dito sa ating bansa. Diba mga kababayan? Kaya kung walang pananagutan at malinis etong si Sara Duterte, dapat humarap siya. Dapat hindi na siya magtago kung saan mang sulok ng mundo. Kasi nakikita natin, puro travel abroad. Pasarap dito, pasarap doon. Travel dito, travel doon. Pero minsan,
hindi man lang nakamusta yung mga kababayang Pilipino po natin na nalubog sa matinding pagbaha. Lalo na yung mga taga Davao. Di ba na binaha? Napuntahan na ba kayo ni Sara Duterte sa mga lugar nyo? Kinamusta na ba kayo? Di ba mga kababayan, yan ang tanong dyan. Ano po, so kayo, mga kababayan ko kayong tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po ang comment at opinion ninyo hingil po sa mga issue na pinag-usapan natin mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.